Jeremias, Kabanatang 38. At narinig ni Sipatiyas na anak ni Matan, at ni Gedalias na anak ni Pashur, at ni Jukal na anak ni Selemias, at ni Pasur na anak ni Melkiyas, ang mga salita na sinalita ni Jeremias sa buong bayan na nagsasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ang tumatahan sa bayang ito ay mamamatay sa pamamagitan ng tabak, sa pamamagitan ng kagutom, at sa pamamagitan ng salot. Ngunit ang lumalabas sa mga Kaldeyo ay mabubuhay, at ang kanyang buhay ay magiging sa kanya'y pinakasamsam, at siya'y mabubuhay. Ganito ang sabi ng Panginoon, tunay na ang bayang ito ay mabibigay sa kamay ng hukbo ng hari sa Babylonia, at sasakupin niya. Nang magkagayoy sinabi ng mga prinsipe sa hari, isinasamo namin sa iyo na ipapatay ang lalaking ito. Yamang kaniyang pinahina ang mga kamay ng mga lalaking mandidigma na nalalabi sa bayang ito, at ang mga kamay ng buong bayan sa pagsasalita ng kanyang mga salita sa kanila. Sapagkat hindi hinahanap ng lalaking ito ang ikabubuti ng bayang ito, kundi ang ikapapahamak." At sinabi ni Sedekiyas na hari, "Narito siya'y nasa inyong kamay, sapagkat hindi ang hari ang makagagawa ng anuman laban sa inyo." Nang magkagayoy, sinunggaban nila si Jeremias, at inihagis siya sa hukay ni Malkiyas na anak ng hari, na nasa looban ng bantay. At kanilang inihugos si Jeremias sa pamagitan ng mga lubid, at sa hukay ay walang tubig kundi burak, at lubog si Jeremias sa burak. Nang marinig nga ni Ebed-Melech na taga-Ethiopia, na bating na nasa bahay ng hari, na kanilang isinilid si Jeremias sa hukay, na ang hari nooy nakaupo sa pintuang bayan ng Benjamin, si Ebed-Melech ay lumabas sa bahay ng hari, at nagsalita sa hari na nagsasabi, "Panginoong ko na hari, ang mga lalaking ito ay nagsigawa ng kasamaan sa lahat ng kanilang mga ginawa kay Jeremias na propeta, na kanilang isinilid sa hukay, at siya'y mamamatay sa dakong kanyang kinarurunan dahil sa kagutom, sapagkat wala nang tinapay sa bayan." Nang magkagayoy nag-utos ang hari kay Ebed-Melech na taga-Ethiopia, na nagsasabi, "Magsama ka mula rito ng 30 lalaki, at isampa mo si Jeremias na propeta mula sa hukay bago siya mamatay." Sa gayoy nagsama ng mga lalaki si Ebed-Melech, at pumasok sa bahay ng hari sa ilalim ng silid ng kayamanan, at kumuha mula roon ng mga basahan at mga lumang damit, at kanilang ibinaba sa pamagitan ng mga lubid sa hukay kay Jeremias. At sinabi ni Ebed-Melech na taga-Ethiopia kay Jeremias, "Ilagay mo ngayon ang mga basahang ito at mga lumang damit sa iyong mga kilikili sa ibabaw ng mga lubid." At ginawang gayon ni Jeremias. Sa gayoy isinampan nila si Jeremias ng mga lubid, at itinaas siya mula sa hukay, at si Jeremias ay naiwan sa looban ng bantay. Nang magkagayoy nagsugo si Sedekiyas na hari, at ipinagsama si Jeremias na propeta sa 2 pasukan na nasa bahay ng Panginoon. At sinabi ng hari kay Jeremias, "Magtatanong ako sa iyo ng isang bagay. Huwag ka maglihim ng anuman sa akin." Nang magkagayoy sinabi ni Jeremias kay Sedekiyas, "Kung sasaysayin ko sa iyo, hindi mo baga tunay na ipapapatay ako? At kung bigyan kita ng payo, hindi ka makikinig sa akin.
Sa gayoy si Sedekiyas ay sumumpang lihim kay Jeremias na nagsasabi, "Buhay ang Panginoon na lumalang ng ating kaluluwa. Hindi kita ipapapatay, o ibibigay man kita sa kamay ng mga lalaking ito na nagsisiusig ng iyong buhay." Na magkagayoy sinabi ni Jeremias kay Sedekiyas, "Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, kung iyong lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabubuhay ka nga, at ang bayang ito ay hindi masusunog ng apoy, at ikaw ay mabubuhay at ang iyong sangbahayan. Ngunit kung hindi mo lalabasin ang mga prinsipe ng hari sa Babylonia, mabibigay nga ang bayang ito sa kamay ng mga Kaldeo, at kanilang susunugin ng apoy, at ikaw ay hindi makatatanan sa kanilang kamay." At sinabi ni Sedekiyas na hari kay Jeremias, "Ako'y natatakot sa mga Hudyo na kumampi sa mga Kaldeo. Baka ako'y ibigay nila sa kanilang kamay, at kanilang libakin ako." Ngunit sinabi ni Jeremias, "Hindi ka ibibigay nila. Isinasamo ko sa iyo na talimahin mo ang tinig ng Panginoon tungkol sa aking sinalita sa iyo. Sa gayoy ikabubuti mo at ikaw ay mabubuhay. Ngunit kung ikaw ay tumangging lumabas, ito ang salita na ipinakilala sa akin ng Panginoon. Narito, lahat ng babae na naiwan sa bahay ng hari sa Huda ay malalabas sa mga prinsipe ng hari sa Babylonia. At ang mga babaeng yaon ay mga nagsasabi, hinikayat ka ng iyong mga kasama-samang mga kaibigan at nanaig sa iyo. Ngayon ang iyong panga ay nalubog sa burak at sila'y nagsitalikod. At kanilang dadalhin ang lahat mong asawa at ang iyong mga anak sa mga Kaldeo, at hindi ka makatatanan sa kanilang kamay, kundi ikaw ay mauhuli ng kamay ng hari sa Babylonia, at iyong ipasusunog ng apoy ang bayang ito. Na magkagayoy sinabi ni Sedekiyas kay Jeremias, huwag maalaman ng tao ang mga salitang ito, at hindi ka mamamatay. Ngunit kung mababalita ng mga prinsipe na ako'y nakipagsalitaan sa iyo, at sila'y magseparito sa iyo, at magsabi sa iyo, ipahayag mo sa amin ngayon kung ano ang iyong sinabi sa hari. Huwag mong ikubli sa amin, at hindi ka namin ipapapatay. Gayon din kung anong sinabi ng hari sa iyo. Iyo ngang sasabihin sa kanila, aking iniharap ang aking pamanhik sa harap ng hari, na huwag niya akong pabalikin sa bahay ni Jonathan na mamatay roon. Na magkagayoy dumating ang lahat ng prinsipe kay Jeremias, at tinanong siya, at kanyang sinaysay sa kanila ang ayon sa lahat ng salitang ito na iniutos ng hari. Sa gayoy pinabayaan nilang magsalita siya, sapagkat ang bagay ay hindi nahalata. Sa gayoy tumahan si Jeremias sa looban ng bantay hanggang sa araw na masakop ang Jerusalem.